Hello, magandang umaga po. Ito ang aking bato, oh. Tingnan niyong mabuti. Kakaibang hitsura sa bato. Kayo na po maghusga kung ano ang pangalan nyo dito. Dahil ito po ay nakukuha ko sa puno ng saging. Doon mismo sa pinutlan ng punuan ng saging. Doon ko yan nakukuha. Pinulot ko siya dahil kakaiba siyang bato. Yan, oh, kakaibang bato siya. Tapos, oh, bawat likod niya ganyan, oh. Magandang pagkabato, kaya kinuha ko. Kaya gi-vlog ko ngayon para ipapakita ko sa inyo kung ano ang pangalan sa inyong batong ito. Dahil hindi tayo pareho ng paningin. Mag-comment lang kayo kung anong pangalan sa batong ito. Dahil nga po ito ay nakukuha ko sa puno ng saging. Sa mismo talagang pinutulan sa puno ng saging. Nagtataka ko bakit yan doon na kukuha ko. Kaya pinapakita ko sa inyo at mag-comment kayo kung anong klaseng bato ito. Dahil sa tingin ko parang pambihira siyang batong ito. Meron siyang mga guhit-guhit na kakaiba. Kakaibang guhit talaga, oh. Yan, oh. Parang sinadyang ginawa. Kaya nung nakita ko ito doon sa puno ng saging, kinuha ko agad siya. Yan. Kinuha ko ito agad dahil maganda talaga siya. Yan. Magandang pagkabato ito. Ito taikot din. Ito pag yan, oh, parang antipara, no? Para ding puwit ng alimango. Kakaiba talagang bato ito. Yan. Kung makakita kayo ganitong bato, itago nyo lang. Malay natin baka may birto dito dahil nga kakaibang bato. Hindi ito ordinary na bato lang. Dahil hindi ito maghugis ganito ang itsura na parang sinadyang ginawa, no? Pero hindi ito sinadyang ginawa. Ito talaga ay gawa ng kalikasan. Kung iganon mo, kung bilog lang ito, paikot siya para siyang mutya ng ipo-ipo. Pero medyo lapad-lapad siya. Kung dito naman, parang likod ng aligi. Parang likod ng aligi. Tapos para ding upo-ipo. Nakalilito itong batong ito. Nakalilito ang bato. Ano kayang klaseng batong ito?
Oh, ganda talaga. Pero kung sa group niya ang ating basihan sa kanyang espiritual, maganda ito sa sa depensa dahil nga paikot ang kanyang bakod. Kumbaga itong itong guhit niya, parang bakod yan na pinapaikutan niyo. Kaya maganda rin ito sa depensa. Iwan ko kung ito sa inyo. Dahil para sa akin ito ay maganda sa depensa. Binakuran niya yung kanyang katawan sa guhit. Yan. Bakuran niya. Ito ay nakuha ko lang ito sa puno ng saging. Hindi ko alam kung ito ay mutya ng saging o baka umakyat lang ito doon sa puno ng saging. Pero ang pinagtataka ko dito, bakit ganito ang itsura? Napakaganda na to. Ang gandang itsura. Kung titingnan niyo yung puno ng saging, yung naputulan bitaw na puno ng saging, di ba ganito ang itsura? Kumbaga itong itong bawat guhit niya parang isang palwa yan ng saging. Dahil doon yan nakukuha. Pero hindi ko po alam kung sinadya ba itong nilagay doon. Basta't ito lang ay aking nakikita doon. Yan, pinulot ko dahil maganda ang kanya mga hugis. May mga bagis-bagis yung kakaiba. Pinatuyok-tuyukan siya ng mga bagis. Pero kung titingnan nyo yung puno ng saging, ganyan po yun ang puno ng saging na yung bagong pintulan. Ganyan ang itsura. Yung bagong pintulan ng saging. Pero iwan ko, dahil nga po ay doon ko ito nakukuha. Kayo na po ang magsalita dyan kung ano ang klaseng bato ito. Dahil nga doon ko lang ito nakuha. Kaya kinuha ko dahil maganda talaga ang kanyang hugis o itsura. Yan. Kanya-kanya kasi tayo ng paningin o paboritong bato o mutya man kung tawagin. Kaya kung ano ang tawag sa inyong ito, pwede kayo mag-comment sa aking diyan sa baba. Pwede kayo mag-comment para malaman nyo at malaman ko rin kung ano ang mga suggestion ninyo sa batong ito. Dahil nga kakaiba talaga ang itsura niya. Parang pinutulan ng saging, no? Kumbaga yan ay isang balat ng saging yan na nakadikit-dikit. Pero hindi ko alam kung tunay ba ito dahil nga doon ko ito nakukuha sa puno mismo ng saging kung saan banda pinutulan. Ayan lang po akong masasabi. Kung alam nyong batong ito, pwede kayo mag-comment below para malaman ko rin kung ano ang klaseng batong ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.